Hello sa inyo! Kung naghahanda kayo para sa isang exam o baka gusto nyo lang balikan ang isa sa mga pinakamahalagang kwento sa Pilipinas, nako, sakto ang pagpunta nyo rito. Tara't himayin natin ang mga hiwaga ng alamat ng ibong Adarna. Okay, para simulan ng lahat, heto ang isang tanong na gusto kong pag-isipan ninyo. Paano ba talaga natin nasusukat ang tunay na lakas ng isang tao? Yan yung tanong na sasabutin ng kwentong ito ng paulit-ulit. So, heto ang magiging gabay natin. Hahatiin natin to sa 4 na parte. Una, yung sakit at yung misyon kung saan nagsimula ang lahat. Pangalawa, yung puso, sakripisyo at yung tagumpay. Sunod, yung pinakamatindi, yung taksilan, katotohanan at yung paggaling. At sa dulo, syempre, susulitin natin yung mga characters at yung mga aral na makukuha natin dito. Okay, game na. Pasuhin na natin ang kwento. Nagsisimula ang lahat sa isang kaharian, ang kaharian ng Berbanya. Dito, may isang mahiwagang problema na biglang susulpot at babaguhin ang lahat. So eto na nga, ang hari nila, si Haring Fernando, bigla na lang nagkasakit. At hindi to basta-bastang sakit ha, isang mahiwagang karamdaman na nagsimula daw sa isang masamang panaginip. Ang malala pa, wala ni isang doktor sa buong kaharian ang makahanap ng lunas. Pero may isang pag-asa. Sabi ng isang matalinong tao, yung lunas daw ay wala sa gamot. Nasa isang mahiwagang awit, yun yung awit ng ibong Adarna. At saan to mahahanap? Sa puno ng Piedras Platas sa malayong bundok Tabor. Dito na magsisimula ang isang delikadong misyon. So sinong sasabak sa misyon? Siyempre, yung mga anak ng hari, yung 3 prinsipe ng Berbanya. Una, si Don Pedro, yung panganay. Tapos si Don Diego, yung pangalawa. At syempre, ang bunso, si Don Juan. Tandaan nyo yung pagkakasunod-sunod na yan ha, kasi napakahalaga niyan sa kwento. Siyempre, naunang sumubok yung dalawang mas matanda, sina Don Pedro at Don Diego. Pero, pareho silang bigo. Anong nangyari? Naging bato sila dahil sa sobrang himbing ng kanta ng ibon. So dito pa lang alam mo na, hindi biro tong misyon na to. Delikado talaga. Ayun na nga, dahil palpak yung dalawang kuya, lahat ng pag-asa ng kaharian napunta na sa bunso. Dito napapasok yung bida natin, si Don Juan. At dito natin makikita kung bakit iba siya. So sa biyahe niya, may nakasalubong siyang isang matandang kitongin na humihingi ng tulong. At si Don Juan, kahit na yun na lang ang huli niyang piraso ng tinapay, ibinigay pa rin niya. Yung kabutihan ng puso niyang yun, yung gininto ang puso niya, yan ang magiging susi sa lahat. At yung matanda pala, isa siyang ermitanyo. Bilang kapalit sa kabaitan ni Don Juan, binigyan siya ng instructions. Sabi niya, magdala ka ng labaha at dayap. Sa bawat kanta ng ibon, hiwain mo ang palad mo. Tapos, patakan mo ng katas ng dayap. Grabe, 'di ba? Pero yung sakit at hapdi na yon, yun yung paraan para manatili siyang gising at hindi maging bato. So, narating na niya yung Piedras Platas. At ayun na, nagsimula ng kumanta yung ibong Adarna. Imagine, 7 kanta yon at sa bawat kanta, biglang nag-iiba ang kulay ng balahibo ng ibon. Amazing, 'di ba? Dito na sinimula ni Don Juan yung plano ng ermitanyo. 7 awit, 7 sugat. Can you imagine? Bawat isang kanta, hinihiwa niya ang palad niya. Yung sakit nun, yun yung lumalaban sa antok na dala ng kanta. Grabe yung sakripisyo niya para lang magawa yung misyon. At sa wakas, tagumpay! Nahuli ni Don Juan ang ibong Adarna gamit yung gintong sintas. At alam niyo kung anong una niyang ginawa? Hindi siya umuwi agad. Ginamit niya yung mahiwagang tubig galing din sa ermitanyo para buhayin ulit yung mga kapatid niyang naging bato. Kita niyo, napakabuti niya talaga. Pero sa gitna ng lahat ng to, may isang madilim na plano na nabubuo. Dito na natin makikita kung gaano kalakas ang laso ng inggit. Ito na yung turning point. Habang pabalik na sila, kinain na ng inggit sina Don Pedro at Don Diego. Hindi nila masikmura na yung bunso pa yung nagtagumpay. Kaya ang ginawa nila, binugbog nila si Don Juan. Iniwan na halos patay na. At tinanga yung ibon. Grabe, sarili nilang kapatid. So pagbalik nila sa Berbanya, syempre, bida-bida sila. Sabi nila, sila yung nakahuli ng ibon. Kaso may problema, ayaw kumanta ng Adarna. At yung magagandang balahibo nito, naging kupas at pangit. Dahil dyan,
lalo lang lumala yung sakit ng hari nila. Pero, eto na, nakabalik si Don Juan. At sa pagdating pa lang niya, parang may magic na nangyari. Biglang kumislap ulit yung balahibo ng ibon at nagsimula na itong kumanta. At anong kinanta niya? Yung buong katotohanan mula sa kabaitan ni Don Juan hanggang sa pagtataksil ng mga kapatid niya. At habang kinakanta ng ibon yung totoo, unti-unti bumabalik yung lakas ng hari. Pagdating sa huling nota, boom! Magaling na si Haring Fernando. So anong nagpagaling sa kanya? Yung katotohanan. Siyempre, yung hari sobrang galit. Gusto niyang ipatapon yung dalawang taksil niyang anak. Pero dito, lumabas na naman yung ginintuang puso ni Don Juan. Nagmakaawa siya sa tatay niya na patawarin na lang sila. Kasi para sa kanya, mas importante yung pamilya, hindi yung paghihigante. Okay, so ayan yung buong kwento. Ngayon, i-breakdown naman natin. Ano ba yung mga motivation ng characters at ano ba yung mga aral na talagang tumatatak dito? Kitang-kita natin yung pagkakaiba ng magkakapatid, di ba? Sa isang side, andyan si Don Juan, may ginintuwang puso, mabait, matapang at mapagpatawad. Sa kabilang side naman, sina Don Pedro at Don Diego, puro inggit, pagtataksil at pagiging makasarili yung nasa kanila. So, para sa mga nag-aaral dyan, take note. Ito yung 6 na key points ng storya na dapat tandaan. Una, yung sakit ng hari at yung quest. Pangalawa, yung kabaitan ni Don Juan. Pangatlo, yung 7 awit at 7 sugat. Pang-apat, yung pagtataksil. Pang-5, yung pag-awit ng ibon sa katotohanan. At pang-6, yung pagpapatawad ni Don Juan. Yan yung buod ng lahat. So, anong takeaway natin dito? Ang dami, di ba? Pero ang pinaka-importante, tinuturuan tayo ng kwento tungkol sa kabutihan versus inggit, sakripisyo para sa tagumpay, at syempre, yung kapangyarihan ng pagpapatawad. Basically, pinapaalala nito sa atin na yung tunay na lakas, hindi yan sa pisikal, kundi galing sa isang mabuting puso. At para magtapos, iiwan ko kayo ng isang tanong na pag-isipan. Ito yung tanong na nasa puso mismo ng buong alamat. Sa tingin ninyo, ano nga ba ang mas makapangyarihan, katarungan o pagpapatawad?